Isipin mo ang isang gulayan kung saan talagang walang tumutubong damo, kung saan malambot at malusog ang lupa at hindi mo kailangang magbabad ng matagal sa tirik na araw habang hawak ang asarol. Sa tingin mo, isa itong pantasya? Aba, hindi. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga special ops ng mundo ng halaman, ang mga siderates na pamatay. At hindi lang ito basta magagandang salita. Ikukuwento ko sa inyo kung anong mga halaman ang hindi lang basta magpapataba sa inyong lupa, kundi literal na lulusaw sa damo, wawasak sa mga pinagmumulan ng sakit at magtataboy sa peste. Magugulat kayo kung gaano ito kasimple at kaepektibo. Nga pala, gumagamit na ba kayo ng siderates o tingin ninyo sayang lang ito sa oras at binhi? I-share ninyo na iyan sa comment section ngayon na dahil nakakaintriga talagang ikumpara ang inyong mga inaasahan sa mga matututunan ninyo sa video na ito. Tara, sa simula, linawin muna natin. Ano ba itong mga hayop na tinatawag nating siderates? Marami na ang nakarinig ng terminong berdeng pataba, green manure. At tama iyon. Pero simula pa lang yan. Sa esensya, ang siderates ay mga halaman na tinatanim natin. Hindi para anihin, kundi para pagandahin ang lupa at pagalingin ang ating taniman. Isa itong buhay at gumaganang sistema. Imbes na hukayin natin ang lupa hanggang sa maging pulbos, maglagay ng tonelalang dumi ng hayop o huwag naman sana, magbuhos ng kemikal. Magtatanim lang tayo ng partikular na mga damo. Tutubo sila, ang matitibay nilang ugat ay luluwag sa lupa ng mas mahusay pa kaysa sa anumang pala. Ang kanilang berdeng bahagi naman ay magiging isang masustansyang kumot. At ang ilang klase, gaya ng matututunan natin ngayon, ay naglulunsad ng isang lihim na giyera laban sa ating mga pangunahing kaaway, ang mga damo at sakit. Ito ang diskarte kung saan hindi natin nilalabanan ang kalikasan, kundi ginagamit natin ang batas nito para sa ating ikabubuti. Lumilikha tayo ng sarili nating maliit pero sobrang epektibong ekosistema sa ating bakuran. Kaya, paano ba talaga winawaksi ng mga cover crop ang mga damo? Ang una at pinakamalinaw na paraan ay ang pisikal na pagpigil, physical suppression. Isipin mo, pagkatapos ng anihan, nagtanim ka ng mustasa o kaya naman ay oats. Napakabilis nilang tumubo at sabay-sabay, kaya nakakabuo sila ng makapal na berdeng kumot. Ang kumot na ito ay nagtatakip sa lupa at dahil dito, wala nang pag-asa ang mga buto ng damo. Una, hindi na sila aabutan ng sikat ng araw na kailangan nila para sumibol. Pangalawa, kahit pa may damo na nakalusot at sumibol, mahihirapan itong umangat at makipagsiksikan sa matinding kapal ng mga tangkay at dahon ng cover crops. Ang sistema ng ugat ng cover crops ay aktibo ring kumukuha ng espasyo, kaya wala nang matitirang lugar para sa kanilang mga kakumpetensya. Ito ay parang sa gubat kung saan halos walang tumutubong damo sa ilalim ng napakakakapal na korona ng mga puno. Artipisyal nating ginagawa ang kondisyong ito sa ating taniman. Binibigyan natin ng kalayaan ang kagubatan ng cover crops na siyang pumipigil sa pag-usbong ng mga ligaw na damo. Ang paraang ito ay sobrang epektibo, lalo na laban sa mga annual weeds, mga damo na tumutubo sa loob ng isang taon, na dumarami sa pamamagitan ng buto. Pero ang pisikal na pagsakal ay simula pa lang. Ang pinakakagiliw-giliw ay nangyayari sa antas na kemikal. May tinatawag tayong allelopathy. Sa simpleng salita, ito ay parang kemikal na digmaan sa pagitan ng mga halaman. Ang ilang mga cover crops o halamang pantakip ay tunay na eksperto sa gawaing ito. Ang kanilang mga ugat at bahaging nasa ibabaw ng lupa ay naglalabas ng mga tiyak na kemikal, tinatawag na kulin, sa lupa. Ang mga kemikal na ito ay nakakalason sa ibang halaman.
Pinipigilan nila ang pagsibol ng mga binhi ng damo o pinababagal ang paglaki ng mga ito. Ang pinakamalinaw na halimbawa ng chemical na mandirigma na ito ay ang winter rye. Napakatindi ng mga chemical na inilalabas ng ugat nito, kaya nananatili ang epekto sa lupa kahit ilang linggo matapos itong putulin at ibaon. Ibig sabihin, hindi lang sinasakal ng raye ang mga damo habang lumalaki, kundi nag-iiwan din ito ng parang sinunog na lupa para sa maraming ayaw nating halaman. Pero hindi ito nakakaistorbo sa mga susunod na itatanim na pananim, basta't sundin mo ang tamang agwat ng panahon. Isa itong natural na pamatay, damo o herbicide na hindi lumalason sa lupa. Bagkus, pinagyayaman pa nito ang lupa. Ngayon, talakayin naman natin ang tungkol sa mga sakit. Marami sa mga ito, tulad ng Phytophthora or late blight scab at iba't ibang uri ng pagkabulok, ay nabubuhay at dumarami sa lupa sa loob ng maraming taon. Kahit pa pagpalit-palitin natin ang mga tanim, nananatili pa rin ang mga spore ng pathogen at naghihintay lang ng tamang pagkakataon. Dito pumapasok ang mga green manure or siderates bilang mga sanitizer ng lupa. Paano ito gumagana? Ang mga halaman mula sa pamilya ng cruciferae tulad ng mustard, oilseed radish at rapeseed ay nagtataglay ng essential oil at glucose inolates sa kanilang mga tissue. Kapag pinuputol at hinahalo natin sila sa lupa, nagsisimulang maagnas ang mga compound na ito at naglalabas ng mga sulfurous compound. Ito ang tinatawag na biofumigation, isang natural na proseso ng paglilinis o pag-sterilize ng lupa gamit ang mga natural na gas. Ang mga compound na ito ay nakakamatay sa maraming uri ng fungi at bakterya. Literal nilang sterilize ang ibabaw na bahagi ng lupa. Bukod pa rito, ang crop rotation na gumagamit ng siderates na hindi kabilang sa pamilya ng pangunahing tanim ay nakakaputol sa siklo ng buhay ng mga sakit. Halimbawa, ang pagtatanim ng aphasilya pagkatapos ng patatas at kamatis ay isang perpektong solusyon dahil wala silang magkakaparehong sakit. Kumusta naman ang mga pesting nagtatago sa lupa? Ang wireworm at nematode. Ito talaga ang sakit sa ulo ng maraming nagtatanim. Pero dito, may sariling panlaban ang mga cover crops. Ang ilan sa mga ito ay hindi lang hindi nakakain, kundi talagang nakakalason pa sa mga pesteng ito. Halimbawa, ang mustasa, mustard, at labanos, radish, ang mapanghing amoy na inilalabas ng kanilang ugat ay nakakapagtaboy sa wireworm na siya ring larva ng click beetle. Dahil dito, talagang hindi na sila komportable sa ganoong uri ng lupa. Pagdating naman sa nematode, na isang napakaliit na uod na sumisira sa ugat, napakabisa laban dito ang marigold or targetis at calendula. Ang mga ugat nila ay naglalabas ng theophanes na parang matinding lason sa mga nematode. Kapag itinanim ang mga bulaklak na ito bilang cover crop sa isang apektadong lugar, malaking tulong ito para mapababa ang dami ng peste. Samantala, ang lupin naman ay may alkaloids na nakakapagtaboy din sa iba pang mga nilalang na nakatira sa lupa. Kaya, hindi lang natin pinapayaman ang lupa, kundi lumilikha din tayo ng sitwasyon kung saan hindi na makatira at makapagparami ang mga peste. Kaya napipilitan silang umalis sa ating mga taniman. Kilalanin natin ang unang miyembro ng ating mga berdeng bayani, ang white mustard o mustasa blanca. Ito marahil ang pinakapopular at pinakamadaling makuha na pananim na pampataba ng lupa. Ang pangunahing bentahe nito, ang bilis. Napakabilis nitong tumubo. Sa loob lamang ng isang buwan, nakakapag-ipon na ito ng matibay at siksik na berdeng masa. Dahil dito, perpekto itong pananim
para sa mabilis na pagsugpo sa mga damo. Magtanim ka lang ng makapal at sa loob ng 1 linggo, makikita mo na ang isang luntiang karpet kung saan hindi na makakasalungat ang kahit anong damo. Ngunit ang tunay na superpower nito ay ang kakayahan nitong maglinis at mag-disinfect. Ang mga essential oil na taglay ng halaman ay epektibong sumusugpo sa paglago ng mga sakit tulad ng phytophthora at scab. Kung nagkaroon ka ng problema sa mga patatas o kamatis sa iyong taniman, ang pagtatanim ng mustard bago magtanim ng panibago ay isang dapat gawin na proseso. Sinasamsam din nito ang iron sa lupa, kaya hindi ito nagagamit ng mga pathogen. Dagdag pa rito, ayaw na ayaw din sa kanya ng mga wireworm. May isang mahalagang paalala, ang mustasa ay kabilang sa pamilyang Cruciferae o pamilya ng repolyo. Kaya, hindi ito dapat itanim bago o pagkatapos ng repolyo, radish, at iba pang kaanak nito. Ginagawa ito upang maiwasan ang pagdami ng iisang uri ng peste at sakit sa lupa. Ang susunod naman nating bida ay ang oilseed radish o lanaang rabanos. Kung ang mustasa ay gumagana ng pahalang, lumilikha ng makapal na alpombra, ang rabanos naman ay parang isang drill na humuhukay ng pababa. Ang pangunahing ugat nito ay kayang bumaon hanggang 1.5 o 2 metro ang lalim. Isipin mo na lang, libu-libong maliliit na natural na driller ang nagtatrabaho sa loob ng lupa mo. Winawasak ng mga ugat na ito ang matigas at siksik na bahagi ng lupa o ang tinatawag na hard pan, na ginagawa itong malambot, mahangin, at madaling mag-imbak ng tubig. Napakalaking tulong nito, lalo na sa mga mabibigat at malalambong na lupang luad, clay soil. Pagdating ng tagsibol, halos hindi mo na kailangan ng pala dahil ang lupa mo ay kasing lambot na ng bulak. Tulad ng mustasa, ang rabanos ay kabilang din sa pamilya ng cruciferous at napakagaling nitong maglinis ng lupa laban sa mga fungal infections. Pero mayroon siyang sariling espesyalidad, ang paglaban sa mga nematode. May mga klase ng oilseed radish na kayang bawasan ang bilang ng pesteng ito ng hanggang 70%. Epektibo rin itong sumasawata sa mga damo dahil sa mabilis nitong paglaki at sa malalaking dahon nito na nakaka-shade sa lahat ng nasa paligid. Ito talaga ang tunay na multitasker para sa pagpapalusog ng ating lupa. Ito na ang pinakamabigat na sandata laban sa mga damo, ang winter rye. Kung ang lupain mo ay lubhang napuno na ng matitigas, walang kamatayan, at mga salot na damo, ang rye ang pinakamahusay mong mapagpipilian. Sa usaping allelopathy, ito na marahil ang pinakamalakas na siderat o berdeng pataba. Ang mga ugat nito ay naglalabas ng mga kemikal na humaharang sa pagtubo ng halos lahat ng nakapaligid dito. Hindi lang nito sinasakal ang mga damo habang lumalaki. Dahil sa makapal na sapin na nililikha nito, nag-iiwan din ito ng malinis na taniman sa loob ng ilang linggo matapos itong ibaon sa lupa. Ang rye ay karaniwang itinatanim tuwing taglagas, autumn. Kayang-kaya nitong lampasan ang taglamig sa ilalim ng niyebe at pagsapit ng tagsibol, isa ito sa mga unang tumutubo. Kaya walang-wala ng pagkakataon ang mga damo na sumibol. Dagdag pa rito, ang siksik at magulo nitong sistema ng ugat ay nagpapaganda sa istruktura ng lupa at pinayayaman pa ito ng organikong material. Pero kailangan mong maging maingat sa rye. Dahil sa napakalakas nitong suppressing effect, dapat magbigay ka muna ng palugit na 2 hanggang 3 linggo bago mo itanim ang iyong pangunahing pananim. Kung hindi, maaari nitong pigilan ang paglago, pati na rin ng iyong mga inaasahang ani. Kung ang rye ay matapang na mandirigma, ang oats naman
ay maituturing na isang matalino at kalmadong tagapagtanggol. Wala man itong kasing lakas na allelopathic effect, kakayahang pigilan ng tubo ng damo gamit ang chemical. Nag-e-excel naman ito sa ibang aspeto. Ang oats ay mabilis lumaki at magpatubo ng mga dahon at tangkay, kaya mabilis itong nakakagawa ng makapal na sapin na epektibong humaharang sa sikat ng araw para sa mga damo. Angkop na angkop ito para sa pagtatanim tuwing tagsibol, bago isunod ang mga pananim na mahilig sa init o warm season crops. Ang pinakamahalagang benepisyo nito ay ang kakayahan nitong magpalakas at magpabuti ng kalusugan ng lupa. Ang mga secretions na nanggagaling sa ugat ng NOATs ay pumipigil sa pagkakaroon ng sakit na root rot o pagkabulok ng ugat. Kaya kung may problema ka sa sakit na ito sa iyong lupain, ang paghahasik ng oats ay makakatulong para luminis ang lupa. Bukod pa rito, pinayayaman din nito ang lupa ng potassium na lubos na mahalaga sa maraming gulay, lalo na sa patatas. Ang oats ay mahusay na gumagana kapag ipinaris sa iba pang green manures, siderates, tulad ng vetch. Wika, ang vetch ang nagbibigay ng nitrogen at ang oats naman ang nagsisilbing suporta at tagapagtanggol laban sa damo. Ito ay isang klasiko at napaka-epektibong timpla na sabay-sabay na sumasagot sa maraming pangangailangan: pagpapataba, pagkontrol sa damo, at pagpapalakas ng lupa. Kilalanin si Phacelia, isang universal soldier, halos lahat kayang gawin, at sadyang napakaganda pa. Ang halaman na ito ay natatangi dahil hindi ito kaanak ng kahit isa man sa mga karaniwang gulay na tinatanim natin sa ating mga bakuran. Ibig sabihin, hindi ito dinadapuan ng mga karaniwang sakit at hindi rin ito inaakit ang mga peste na tumatama sa ibang pananim. Pwede itong itanim bago o pagkatapos ng kahit anong klase ng pananim nang hindi mo kailangang mag-alala na masisira ang iyong crop rotation. Isa itong perpektong pangunahan. Mabilis na lumalaki ang pasilya. Ang manipis ngunit malalaking dahon nito ay nagbibigay ng siksik na lilim, kaya wala talagang kaligtasan ang mga damo sa ilalim nito. Bukod pa rito, ang ugat nito ay napakagaling magpalambot ng lupa. Pero hindi pa diyan nagtatapos ang lahat. Ang fasilya ay isa sa pinakamahusay na mapagkukunan ng pulot, honey source. Ang maliliit at mapuputing asul na bulaklak nito ay umaakit ng mga bubuyog at iba pang kapaki-pakinabang na pollinators sa iyong taniman. Ito ay positibong nakakaapekto sa ani ng mga kalapit na halaman. At huwag kalimutan, pinapalayas din nito ang wireworms, mga nematodes, at maging ang mga balang. Ang pagtatanim ng pasilya ay isang paraan hindi lang para pagandahin ang lupa at mawala ang damo, kundi pati na rin para palakasin ang biodiversity sa iyong bakuran. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa buckwheat. Marami ang nakakakilala rito bilang isang napakagandang klase ng butil, pero isa rin pala itong napakahusay na green manure or halaman na pataba, lalo na kung itatanim sa tag-init. Ang katangian nito ay ang napakaikli nitong panahon ng paglaki. Mula sa pagtanim hanggang sa pamumulaklak, 40 hanggang 45 araw lang ang lumilipas. Sa loob ng panahong iyon, nakakabuo na ito ng siksik at sanga-sangang mga halaman na ganap na tumatakip sa lupa. Dahil dito, napipigilan nito ang pagdami ng matitigas at mapaminsalang mga damo. Pero ang pinaka-superpower talaga ng buckwheat ay ang kakayahan nitong kumalap ng mga sustansyang mahirap makuha mula sa lupa. Ang mga ugat nito ay naglalabas ng mga acid. Ang mga acid na ito ang nagiging sanhi upang ang mga phosphate na nasa lupa na karaniwang hindi matunaw ay maging madaling kainin o gamitin ng ibang halaman. Sa madaling salita, ang buckwheat
ay hindi lang nagpapakain sa sarili niya, pinapakain din nito ang mga susunod na itatanim dahil nagiiwan ito ng phosphorus na madaling gamitin. Pinapayaman din nito ang lupa sa potassium. Kaya naman, ito ang perpektong solusyon para mabilis na gamitin ang bakanting taniman sa kalagitnaan ng tag-init. Halimbawa, pagkatapos anihin ang maagang patatas o sibuyas at ihanda na ito para sa mga tanim sa taglagas. Lumipat naman tayo sa pamilya ng mga legumes o mga halamang buto. Sila ay masasabing tunay na pabrika ng nitroheno. Sa kanilang ugat, mayroong kakaibang mga bakterya, tinatawag na rhizobia, na kayang kunin ang nitroheno mula mismo sa hangin at gawin itong sustansyang madaling kainin ng halaman. Ang pagtatanim ng mga legumbre bilang green manure or pananim na pampataba tulad ng bisya, lupine, clover, or gisantes ang pinakanatural at pinakamurang paraan para mapayaman ang lupa ng nitroheno, ang pinakapangunahing sustansya para sa paglago. Halimbawa, ang lupine sa loob lamang ng isang season ay kayang mag-ipon ng hanggang 200 gramo ng nitroheno kada 10 square meters ng lupa. Ito ay katumbas na ng paglalagay ng sapat na dami ng komersyal na abono. Bukod pa rito, kapag lumaki ang mga halamang buto, nagiging makapal itong luntiang masa na epektibong pumipigil sa pagtubo ng mga damo. Ang lupin, dahil sa malakas nitong ugat na palawit, ay nagpapalambot pa sa lupa at nakakakuha ng sustansya mula sa ilalim na bahagi. Samantala, ang bisya, vetch, dahil ito ay isang halamang gumagapang, ay magandang ihalo sa ibang tanim tulad ng oats or rye. Kumakapit ito sa kanila at gumagawa ng parang dalawang palapag na sapin na hindi kayang pasukan ng mga damo. Tingnan natin ng mas detalyado ang dalawang halamang mandirigma. Ito ang marigold at calendula. Sanay tayong makita sila sa mga flower bed, pero napakalaki ng potensyal nila para pagalingin ang ating hardin. Ang pangunahing kaaway nila ay ang nematode. Gaya ng nabanggit ko na, ang ugat ng mga halamang ito ay naglalabas ng mga sangkap na nakakamatay sa maliliit na uod na ito. Kung ang iyong strawberry, karot, o patatas ay hindi lumalago ng maayos at may makikita kang bukol-bukol sa ugat, baka gawa yan ng nematode. Sa ganitong kaso, mainam na taniman mo ang buong problemadong bahagi ng marigold sa loob ng isang buong season. Gawin mo itong parang makapal na karpet. Radikal ito, pero sobrang epektibong paraan. Bukod pa sa nematode, maraming iba pang peste ang hindi makatagal sa amoy ng marigold, tulad ng mga aphid at sibuyas fly. Ang calendula o tinatawag ding no-gotki ay lumalaban din sa nematode. Bukod pa riyan, pinapalayas din nito ang Colorado potato beetle at pinipigilan ang mga fungal diseases. Kung hahaluan mo ang lupa ng kanilang berdeng bahagi, mas lalo pa itong magdidisinfect at maglilinis ng ating taniman. Ito ang sitwasyon kung saan ang ganda ay hindi lang nagliligtas sa mundo, kundi nagpapagaling din sa ating hardin. Napakahalagang tandaan ang paggamit ng pinaghalong binhi ng panakip lupa o cover crops. Hindi gusto ng kalikasan ang mga monoculture, iisa lang na tanim. Sa natural na kapaligiran, laging magkakasama ang mga halaman na tumutubo. Maaari nating gamitin ang prinsipyong iyan. Halos palaging mas epektibo ang pagtatanim ng pinaghalong iba't ibang uri ng panakip lupa kaysa sa pagtatanim ng iisa lang. Bakit? Una, iba-iba ang sistema ng ugat ng bawat halaman. Mayroong may malalim na ugat na pumupunta sa ilalim at mayroong may maliliit at mababaw na ugat na nagtatrabaho sa ibabaw na bahagi. Kapag pinagsama sila, natatrabaho nila ang buong lalim ng lupa. Pangalawa, iba-iba rin ang epekto nila sa mga damo at sakit.
kaya nakakabuo ito ng komprehensibong proteksyon. Ang klasikong halimbawa ay ang pinaghalong vetch at oat or vetch at rye. Ang mga cereal, gaya ng oat at rye, ay nagbibigay ng suporta sa gumagapang na vetch, nagpoprotekta dito, at pumipigil sa mga damo. Samantala, ang vetch naman ay nag-iipon ng nitrogen para sa lahat. Maaari ka ring gumawa ng mas komplikadong cocktail. Halimbawa, oat, vetch at mustasa. Ang oat ang magbibigay ng istruktura, ang vetch ang magbibigay ng nitrogen, at ang mustard ang magsisilbing disinfectant. Ito ang tinatawag na synergy, nagtutulungan para sa mas magandang resulta. Balikan natin at mas pag-aralan pa ang paraan ng paggana ng mga cruciferous cover crops o halamang pataba gaya ng mustasa at labanos. Ang kanilang sikretong sandata ay ang tinatawag na glucosinolates. Sa una, ang mga chemical na ito ay hindi naman nakakasama. Pero kapag sinira natin ang tissue ng halaman, tulad ng paggapas, pagdurog, at paghalo nito sa lupa, diyan pumapasok ang enzimang myrosinase. Hinahati nito ang glucosinolates at ang kalalabasan ay ang paglabas ng isothiocyanates. Ito ang mga matatapang at pabagubagong kemikal na may matalas na amoy na madalas nating naaamoy kapag kinukuskus natin ang dahon ng mustasa. Ang mga isothiocyanates na ito ang may malakas na kakayahang lumaban sa fungi, bakterya at mga pesteng uod o nematodes. Ito na ang tinatawag nating biofumigation. Ang lupa ay pansamantalang nagiging parang isang gas chamber o silid gas para sa mga mapanirang organismo. Para mas maging epektibo ang prosesong ito, mahalagang ihanda ng tama ang berde at sariwang material. Durugin ito at agad ihalo sa basang lupa. Ang moisture or kahalumigmigan ang nag-a-activate sa mga chemical reaction na ito. Ito ay isang tunay na mekanismo ng kalikasan para sa pagtatanggol na maaari nating gamitin para maprotektahan ang ating mga taniman. Ngayon, pag-aralan naman natin ng mas malapitan ng pamilya ng mga halamang butil tulad ng rye, oats at trigo. Ang pinakamalaking lakas nila ay matatagpuan sa napakalawak at buhaghag nilang sistema ng ugat. Ito ay parang isang makapal na balbas na gawa sa milyon-milyong manipis na ugat na pumupunit at bumabalot sa ibabaw ng lupa. Una, nagbibigay ito ng istrukturang walang katulad. Kapag namatay ang mga ugat na ito, nagiiwan sila ng di mabilang na mga butas o channels sa lupa na nagpapabuhaghag, nagpapadali sa pagpasok ng hangin at ginagawang mas madaling daanan ng tubig. Pangalawa, nagdadala sila ng napakaraming organikong material. Ang mga ugat ng butil ang pangunahing pinagmumulan ng humus sa lupa. Mahalaga rin ang bahaging nasa ibabaw, ngunit ang mga ugat talaga ang lumilikha ng pangmatagalang pagiging mataba ng lupa. Pangatlo, ang siksik na sapot ng ugat na ito ay pisikal na humahadlang sa pag-usbong ng mga ugat ng damo. Simpleng hindi sila makasingit o makalusot. At kapag inani na o namatay sa lamig tuwing taglamig, ang bahagi ng halaman na nasa ibabaw ay bumubuo ng makapal na patong ng mulch sa lupa. Pinoprotektahan nito ang lupa laban sa pagguho, erosyon, at patuloy na sinasawata ang damo pagsapit ng tagsibol. Sa lahat ng ito, ang rye ang tinaguriang ganap na kampyon pagdating sa tibay at pagiging agresibo. Balikan natin ang mga legumbre at ang kanilang mahika ng nitrogen fixation or pag-aayos ng nitroheno. Ang prosesong ito ay tunay na isa sa mga hiwaga ng kalikasan. Kung huhukayin natin ang kanilang ugat at tititigan, mapapansin natin sa mga halamang ito ang maliliit na bukol-bukol o tinatawag na nodules. Hindi ito sakit, kundi mga tirahan ng symbiotic rhizobium bacteria. Ang halaman ang nagbibigay sa bakterya ng bahay at pagkain sa
anyo ng carbohydrates. Bilang kapalit, ang bakterya naman ay gumagawa ng isang hindi kapanipaniwalang trabaho. Kinukuha nila ang atmospheric nitrogen na halos 80% ng hangin at ginagawa itong ammonia at pagkatapos ay ginagawang mga compound na kayang kainin o gamitin ng halaman. Wala nang iba pang pamilya ng halaman ang kayang gawin ito. Kapag namatay na ang halaman at nabulok ang mga ugat at tangkay nito, ang lahat ng nitrogen na naipon ay lalabas at magagamit na ng susunod na mga pananim. Sa madaling salita, para tayong nakakakuha ng libre at dekalidad na nitrogen fertilizer or pataba. Kaya naman, ang mga legumbring ginagamit bilang green manure ang pinakamahusay na pananim na sinundan para sa mga halaman na nangangailangan ng maraming nitrogen tulad ng repolyo, kalabasa, o patatas. Ang pinakaimportanting tanong ay, kailan natin itatanim ang mga cover crops or green manure? Mayroon tayong tatlong pangunahing pagkakataon para gawin ito. Una, ang early spring or maagang tagsibol. Kapag natunaw na ang yelo at kaya na nating bungkalin ang lupa, magtanim agad ng mga halaman na hindi tinatablan ng lamig, gaya ng mustasa, oats, o facelia. Makakapagpatubo ito bago pa man natin ilabas ang ating pangunahing mga punla. Tabasin ng mga ito 2 o 3 linggo bago itanim ang mga kamatis o sili at ihalo na ang mga pinutol sa lupa. Ang pangalawa ay ang summer window or panahon ng tag-init. Ito ay magbubukas kapag naani na natin ang mga panimulang ani tulad ng labanos, lettuce o maagang patatas at sibuyas. Para hindi masayang ang espasyo at hindi dapuan ng damo ang kamang taniman, agad itong taniman ng mabilis tumubong green manure, halimbawa ang buckwheat o pasilya. At ang pangatlo, ang pinakamahalagang panahon, ang taglagas, autumn. Pagkatapos ng malawakang pag-aani, mula sa huling bahagi ng Agosto hanggang kalagitnaan ng Oktubre, maghahasik tayo ng mga pananim na pangtaglamig, winter cover crops, tulad ng raye or mabilis tumubong mustasa. Mananatili silang berde hanggang sa taglamig, kaya protektado ang ating lupa mula sa pagyelo at pagkawala ng sustansya. Paano ba ang tamang paghahasik? Kalimutan mo na ang mga perpektong tuwid na linya o hilera. Ang pangunahing layunin ay ang gumawa ng parang siksik na alpombra o carpet sa lupa. Kaya ang pinakasimple at pinakaepektibong paraan ay ang paghahasik ng sabog, broadcast seeding. Una, kailangan mong ihanda ang taniman. Alisin ang mga damo at tira-tirang halaman at kung kinakailangan, bahagyang kalaykayin ang ibabaw. Pagkatapos, kumuha tayo ng buto at parang ginagawa noong unang panahon, ikalat ito sa lupa, sinisikap na maging pantay ang pagkakasabog. Kadalasan, nakalagay naman sa pakete kung gaano karami ang dapat itanim. Pero ang pangkalahatang tuntunin dito ay maghasik ng masiksik, huwag tipirin, huwag kang matakot na sumobra. Pagkatapos nito, kailangang ibaon ang mga buto sa lupa. Ang pinakamadaling gawin ito ay gamit ang kalaykay. Dahan-dahan lang, ipahid mo sa ibabaw ng taniman para ma-mix ang pinakataas na layer ng lupa. Ang lalim ng pagbaon ay hindi dapat lalampas sa 2 o 3 sentimetro. Kung tuyo ang lupa, mainam na diligan ito pagkatapos maghasik. Yun lang, ganoon lang kasimple. Mas madali at mas mabilis ito kaysa sa paghuhukay at paglalagay ng pataba. Ang pinakamahalaga ay hayaan lang natin ang kalikasan na gawin ang trabaho niya. At ito na, lumaki na ang ating mga halamang pantakip o siderates. Ano na ang susunod na gagawin natin dito? Ang pinakamahalagang panuntunan. Huwag na huwag nating hayaang mamulaklak sila at magbunga ng buto. Kundi, mula sa pagiging katulong, magiging masasamang damo sila
na kakailanganin nating labanan sa susunod na taon. Ang mga halamang pantakip ay kailangan ng tabasin o putulin gamit ang pangtabas habang nasa yugto pa lang sila ng pagtubo ng buko. Iyon ay bago pa man sila magsimulang mamulaklak. Sa oras na ito, pinakamarami ang taglay na sustansya sa kanilang berdeng bahagi. Pagkatapos nito, mayroon tayong dalawang paraan. Ang una, ang tradisyonal, ihalo ang berdeng bahagi sa lupa. Dinudurog ang mga tinabas na halaman gamit ang pala at inihahalo sa ibabaw na bahagi ng lupa, sa mababaw na lalim lang. Ito ang tinatawag nating berdeng pataba, green manure. Ang pangalawang paraan na mas nagiging popular sa mga taga-suporta ng likas na pagsasaka ay ang iwanan ang tinabas na bahagi sa ibabaw ng kamangtaniman bilang mulch or pangsapin. Ito ay unti-unting mabubulok, magpapakain sa mga organismo sa lupa, poprotekta sa lupa mula sa pagkatuyo, at patuloy na pipigil sa pagtubo ng mga damo. Ang pamamaraang ito ay hindi nakakasira sa istruktura ng lupa at pinakamalapit sa natural na proseso ng kalikasan. Bilang pagtatapos, talakayin naman natin ang ilang karaniwang pagkakamali. Unang pagkakamali, mali ang pagpapalitan ng tanim or crop rotation. Tandaan, hindi dapat pareho ng pamilya ang itatanim mong green manure sa nauna o susunod na pananim. Ang klasikong halimbawa ay pagtatanim ng mustasa or cruciferous bago ang repolyo na cruciferous din. Imbis na gumanda ang lupa, mapaparami mo lang ang mga peste at sakit na pareho nilang target tulad ng sakit na clubroot. Pangalawang pagkakamali, huli na sa pagputol. Tulad ng nabanggit, kung magbunga at mag-seed ang green manure sa halip na makatulong, magiging problema pa ito. Kailangan mong bantayan ang yugto ng pagbubulaklak. Pangatlong pagkakamali, masyadong malalim na pagbaon. Ang berdeng material ay dapat ihalo sa ibabaw na bahagi ng lupa, sa aerobic layer na may lalim na hindi hihigit sa 10 hanggang 15 sentimetro. Kapag mas malalim pa rito ang inilibing mo, hindi ito magde-decompose. Sa halip, ito ay mabubulok at mag-aasim na makakasama lang sa iyong pananim. At ang huling pagkakamali, ang umasa ng agarang milagro mula sa mga halamang pampataba. Isa itong pangmatagalang proseso. Pero kahit pagkatapos pa lang ng unang season, mapapansin mo na ang pagbaba ng damo at ang pagganda ng kalidad ng iyong lupa, kaya i-summarize na natin ang lahat. Ngayon, napatunayan natin na ang mga cover crop o berdeng abono ay hindi lang basta pataba mula sa gulay. Ito ay isang napaka-epektibong instrumento sa kamay ng isang matalinong hardinero. Ito ay nagsisilbing likas na pangpatay damo, natural herbicide, na nakikipaglaban sa mga masasamang damo gamit ang allelopathy, parang natural na chemical warfare. Isa rin itong fungicide na naglilinis sa lupa at pumapatay sa mga pathogen, mga sakit, sa pamamagitan ng biofumigation. At maging isang insecticide pa na gumagawa ng napakahirap na kapaligiran para sa mga peste. Hindi na tayo nakikipaggiyera sa kalikasan. Sa halip, ginagamit natin ang sarili niyang lakas para umayon sa ating gusto. Sa halip na walang katapusang pagdami ng damo, pagbungkal at paggamit ng kemikal, isa lang ang simpleng gagawin natin. Magtanim ng tamang halaman at sila na ang bahala sa lahat ng mabigat na trabaho. Ito ang pundasyon ng organikong at matalinong paghahardin. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa iyo at handa ka ng kalabanin ng mga damo gamit ang kapangyarihan ng kalikasan, huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi mo ma-miss ang mga bagong sikreto ng malusog na hardin. Ngayon, may tanong ako sa inyo. Anong
killer cover crop ang gusto mong subukan sa iyong tanim o baka naman may paborito ka na? Mag-comment sa baba. Pag-usapan natin